Here is my daily task again, guys. So I have an errand to do today, so I'd like you to come with me while I'm driving. You watch with me the surroundings. Ibibisita ko kayo sa aking mga dinadaanan. At punta muna ako ngayon sa shopping mall kasi meron akong kukunin na in order. At siyempre dahil sa magki-Christmas, yung mga bossing ko is meron kaming mag-grocery kami ng maramihan kasi long weekend namin yon, walang pasok sa Monday dahil ng Christmas, walang pasok ng 25, 26 kasi yung 25 Christmas at yung 26 is Boxing Day. So ganyan dito, guys. So wala kaming pasok. So since ngayon is Thursday pa lang, mamimili na ako ng mga kailangan nila, and then bukas ulit is yung mga groceries na kailangan nila sa kusina. Siyempre maghahanda sila kaya maraming bibilhin na kailangan nilang magawa since na bakasyon ko nga. So ipamili ko lang sila ng mga gagamitin nila ngayon at bukas para meron silang gamit lahat. So punta ako ngayon sa maliit na mall dito sa Coordinate sa Plaza para meron akong pipick upin. So, stay with me, guys, kasi nga alam nyo na ang aking daily activity is palaging nasa kalsada nagda-drive. Kaya may ikot nyo na rin ang Montreal kasi lahat ng mga post ko is nagda-drive ako sa iba't ibang parte ng Montreal. So parang nakarating na rin kayo kasi from city to small town, suburbs, yun, mga groceries, malls, yun. Kaya nga lang ngayon ko nga lang siya i-video na kasi before is maikli lang na video ginagawa ko. Ngayon hahabaan ko na para mahaba yung kwento. Kahit hindi ako magsalita, makikita nyo sa sa video na ito ang lugar na aking mga dinadaanan. Itong dinadaanan ko is main street din ito, kumbaga. So dito ang dumadaan yung mga bus kasi iba yung street na dinadaanan ng bus at iba yung street na maliliit lang, walang bus na pumapasok dyan. So parang mga intersection ng mga maliliit na streets dito ay nakakonect dito sa main street, at yung mga tao kung walang sasakyan, lalakarin nila at bawat hindi naman bawat corner yung may lalakarin na konti para nila yung bus stop. Tulad nito, yung intersection dito is may stop sign siya ng may stop ng bus. So yung bus is left and right, humihinto sila sa kanilang bus stop. Tulad nito, kung makikita niyo yung parang maliit na yan, itong parang bahay na yun na maliit sa corner yan na nadaanan natin, isa yan sa bus stop. So sa kabila din, ganun din. So ang mga bus stop dito is parehas ang ayos, parang maliit na bahay na puro salamin. Yan ang dito, mga stop ng ating bus. So isa yon, at dito ulit sa kabila meron din. So hindi nagkakalayo ang mga bus stop, kaya halimbawa man winter nag-i-snow, hindi mahirapan sumakay yung mga tao. Tulad ko noon, nung baguhan din ako dito noon, nung bagong dating ako, mangiyak-ngiyak ako sa dahil kung minsan sobrang lamig. Tapos maglalakad ako papunta sa sa bus stop. Minsan malayo yung apartment ko dahil minsan nasa loob-looban yung ko din. So parang maiyak
umiyak-iyak noon sa sobrang lamig, napuprosin ang aking paa. Kaya yun, nasanay na rin yung mga ano ko lang, first year ko lang na hindi pa ako nakaka-adjust, parang ang hirap. Lalo na pag nagigising ako sa umaga, nakikita ko na sa labas na ang lalim ng snow, maglalakad, hindi pa nalilinis yung kalsada or hindi pa nalilinis ang sidewalk, ang dulas-dulas kung nagpi-freezing rain. But naano ko na rin, nasanay na rin sa katagalan, nasanay na rin ako. So ganun lang naman tayo guys, di ba? Sa una, parati nandyan yung mga challenges, pero pag nasanay ka na, mas gusto ko na dito kaysa sa atin, kasi sa sobrang init sa atin, mas gusto ko pa yung ano dito, yung climate. Pag summer naman dito mainit, oo, pero sa mga bahay-bahay syempre may mga aircon usually, may mga ano din, so hindi mo masyado. Tapos pag lalabas ka rin ng mga nasa park, yung daming kahoy, so hindi rin masyado mainit. Kaya okay pa din. At ang pinakamagandang season dito, alam niyo na, ay yung fall. Kasi very colorful ang mga dahon. Lahat ng lugar, bundok, pakita mo. Ang ganda niya. Pero ngayon, kung nakikita nyo, yung dinadaanan ko na is brown ang mga kahoy dahil wala na siyang dahon. So parang inuulit-ulit ko lang yung mga ano, sinasabi ko dahil sa mga unang previous videos ko nung fall pa. Ang ganda ng kuha ko noon. But uulitin ko siya. Pagpunta kami sa ano, doon sa Mont Tremblant sa up north. Iyon is parang small city or small town na nasa taas din ng bundok. Ang ganda niya guys kasi parang bagyo din siya. Winding road din ang ano niya, pataas at natatanaw mo yung ano mo, natatanaw yung dinadaanan sa baba. So, ganun yun. Yeah, maganda rin dito. Ito yung mga kahoy sinasabi ko sa inyo. Ayun. 'Di ba? Brown color, malungkot. Kasi yung kalbo na sila, wala nang mga dahon. Pero pag spring, tutubo ulit yung mga dahon niya, yun. Maano, yung ano niya, yung shade niya is makulimlim, kaya magandang maglakad kasi maraming kahoy sa tabi ng daan. Maano yun, hindi siya ano, mainit kahit maglakad ka. Ganun dito. Tingnan ko kung ilang oras yung aking ano, papunta sa grocery. Kung ilang minutes. Kasi after sa groceries, as bibisitahin ko yung ano, yung father ng aking boss. Bisitahin ko sa nursing home. Araw-araw ko siya binibisita, mga 40 to 1 hour. Para i-check yung kanyang mga supplies. Tapos kung minsan, alam niyo na sa nursing home, yung mga naglalaba, yung mga damit nagkakapalit-palit sa ano, napupunta sa mga ibang kwarto. So isa rin yun sa i-check ko guys, na nilalagyan ko siya ng ano, ng mark, ang kwelyo, initial ng pangalan niya. Minsan kahit mayroong ganun, yung iba, alam mo na, yung ibang kulay na ano, mga ibang kulay na lahi, pag sila ang naglalaba, hinahalo-halo at napupunta sa mga ibang kwarto yung damit ng matanda. So isa yun sa na-i-check ko din, na bubuksan ko yung kanyang closet na ano, damit. Iba na yung mga nakahang. So yun, inaalis ko at ibinabalik ko. Pinapahanap ko yung damit na ano, na naipunta sa ibang kwarto. Kaya yun din ang hindi maganda kasi kung ano, tulad ngayon, mataas na naman ang aming ano, ng ano, yung mga infected ng COVID ulit. Mas malakas na naman ngayon dito sa amin. Marami na naman positive. Kaya mahirap din. Tapos mapunta doon may sakit din kung baga. So hawaan din yung matanda. So isa lang yun sa isa sa parte ng trabaho, na pag wala ako sa kalsada, binibisita ko yung matanda, ganun. Pero karamihan talaga ng ano ko, araw-araw nasa kalsada ako guys. Punta dito, punta doon. Kuha ng documents, ibabalik ko sa amo ko, pirmahan, ibalik ko ulit sa office o sa clinic o sa hospital, depende kung saan ang utos. Lahat. So yan ang trabaho ko. Ang iba sabi nila ang ganda ng trabaho ko, palagi daw nasa labas. Minsan magastos din kasi minsan nagtatambay ako sa mga mall habang nag-aantay kung saan ako makapunta. Halimbawa
papasukin ko yun. Ang siste, pag may sale, yun na, nakadala ko ng kunting lubak. Pag may sale, yan lang. Paglabas ko, may bitbit ako. Kaya magastos, guys. Kaya ayokong magdadala minsan ng aking wallet pag ganun na, no? Kasi pag may napunta na ako na bihira akong makapunta na mall, tapos nakita kong may mga sale, kahit check yan. Paglabas ko, may bitbit ako. Kaya minsan, hindi ko na dinadalang wallet ko. Kasi walang plano minsan. Pag may sale talaga, dadampot at dadampot. Lalo na ngayong Christmas, ang daming mga sale. Kaya yun. So, andito na ako sa parking lot, guys. Ito ang maliit na mall dito. Sinasabi ko yan. So, maghahanap ako ng parking. Itong sasakyan na to, may papasukan yata ito. Naka-stop. Para tayo makadaan nito. Nakabalabag pa naman siya, hindi madaanan. Ay, ito. May aalis yata to si Lola. Maka pwede na ako dito mag-park. Alam naman itong taxi, nagre-reverse ako para makuha ko yung parking. Pagpuput-put pa. At least ito malapit sa entrance, guys. Kuhain ko yung parking ng matanda. Malapit na to sa pintuan. Tagal ni Lola. Kasi matanda yung matanda yung magre-reverse. Ay yung kukunin kong parking. Ayun, umaalis na siya. Re-reverse na siya. Ayan, guys. So, dyan ako magpapalit ng aking sasakyan. Ayan. Kikita nyo, nagre-reverse na siya. Yan na, ako din ang papalit sa kanyang parking. Yun. Minsan, may mga loko din dito, guys. Minsan, kahit nakuha ko na yung parking, uunahan ka nung kasalubong. Kaya minsan, bihira din akong mag-hang. Pero pag ganun, talagang binubusinahan ko din. Dahil paunahan din naman na iba. So, nauna ako. So, dapat akong makakuha. Alright. So, nakaharap ng camera ko sa, guys, sa wall. So, tingnan ko kung hanggang sa loob maipakita ko sa inyo ang loob ng mall. So, I'll try my best. Kuhain ko lang yung dala kong bag. Hindi naman siguro masyado malamig ngayon. So, hindi ako magbubonet. Ayan, ang init. Ang ganda ng panahon. Ayan, kita nyo. Ito ang parking. So, pasok na ako. So, depende. So, it takes me 13 minutes papunta dito.